Pinatitigil na ng EDCOM 2 sa DepEd ang tinatawag na mass promotion ng mga estudyante bilang tugon sa learning crisis ng bansa. Pero para sa mga teacher, mas mabigat na trabaho ang haharapin nila sa pagsusulong ng mga ganitong pagbabago. Ang detalye sa agenda report ni Leanne Bustillos. Maaaring hindi mo na mag-advance sa susunod na grade level ang mga estudyanteng may problema sa pagbabasa at hirap pa rin sa basic math operations. Isa ito sa mga isinusulong ng the 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa kanilang final report na pinamagatang Turning Point na inilabas noong Lunes. Ang ulat na ito ay isang 10-year roadmap na naglalayong tugunan ang learning crisis ng bansa. Batay sa pag-aaral ng EDCOM 2 gamit ang DepEd assessment data mula 2023 hanggang 2025, napag-alaman nilang 30.5% lamang na mga grade 3 students ang maituturing na proficient o may sapat na literacy at numeracy skills para sa kanilang grade level. Kaya ang panawagan ng komisyon, end mass promotion. Ang mass promotion ay nangangahulugan ng pagpasa sa mga mag-aaral sa susunod na baitang kahit hindi pa nahahasa ng sapat ang kanilang academic skills. Ayon sa EDCOM 2, bagamat walang DepEd policy na formal na nagmamandato ng ganitong practice, patuloy pa rin ito umanong nangyayari dahil sa pressure sa mga guro na magpanatili ng mataas na promotion rates at tiyaking mababa ang retention rates. Minabuti naming kausapin si Lani, hindi niya totoong pangalan, isang grade 3 Filipino teacher. Batay sa kanyang karanasan, tunay raw na nangyari ang mass promotion practices noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dahil sa mga limitasyong dala ng pandemya, hindi raw nila ganap na natutukan ang mga estudyanteng may learning struggles dahil sa mga hadlang ng online learning. Dagdag pa niya, hindi rin daw nila tiyak na nasusukat ang aktual na kakayahan ng mga bata dahil sa posibilidad na natutulungan sila ng kanilang mga magulang sa paggawa ng mga assignments. Kaya para kay Lani, aprobado sa kanya ang suwestyon na tapusin ang mass promotion. Ngunit ang problema, silang mga guro raw ang sumasalo ng bigat na mga reforma. Base sa nasabing ulat ng EDCOM 2, ang mga mag-aaral na hindi pa handa para sa susunod na grade level ay tututukan muna sa pamamagitan ng existing remediation programs tulad ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL. Ngunit sa kasalukuyan, ang kakulangan sa mga guro ang nagiging dahilan upang magtrabaho sila sa labas ng kanilang working hours. As a regular teacher, yung regular schedule namin, nagagawa namin sa classroom. Tapos, magdadaan pa kami ng panibagong oras na 20 pagtapos ng klase namin. Na yung mga bata hindi nakakabasa, nag-i-stay sa amin para turuan namin ang pagbabasa. Dagdag pa ni Lani, hindi rin daw garantisado ang success ng programa dahil sa mga home circumstances ng isang bata. Ang nagiging problema lang po na kinakaharap namin mga teacher, kulang po ng suporta yung mga magulang. Kasi sino pa po yung mga bata na hindi nakakabasa, sino pa po yung mga bata ang madalas pumasok. Sa ngayon, panawagan ng guro sa DepEd na mas paglaanan pa ng pondo ang mga programa. Masyado raw maliit ang imprenta sa mga aral modules na kahit siya mismong guro ay hindi mabasa ng maayos. Ang nangyayari, siya pa mismo ang gumagawa ng reading materials para sa kanyang mga remedial students. Isa pang panawagan ni Lani, paramihin ang mga guro para mas matutukan ang mga estudyante. Para sa agenda, Leanne Bustillos, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.